sa lahat. Iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Inireply ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the ground. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Hindi ko maalala, Your Honor. Dating tawan ni VP Sara, ginisa ng prosekusyon kaugnay sa natanggap na confidential funds ng Davao City. From Piatos to Bagong, iba pang nakatatawang pangalan gaya ng Pagong, Pusa at Belat, lumutang na nakatanggap umano ng confidential funds. Bagyong Obet, bagong bagyong malapit ng maging super typhoon, muling palalakasin ang habagat. Kanlurang bahagi ng Luzon, uulanin na naman. Ginisa ng prosekusyon si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Kinwestiyon si Acosta sa mga panibagong kakaibang pangalang nakatanggap umano ng confidential funds. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, anong mga pangalan ang lumutang sa paglilitis? Panibagong batch na naman ng mga pangalan ng di umano'y nakatanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 ang ipinresenta ng prosekusyon ngayong impeachment trial day 17. Doon sa acknowledgement receipt o yung ARs na ipinresenta nila sa impeachment court, nakalagay doon yung mga pangalan. Parang hindi na tayo natapos kasi, Jiggy, doon sa mga Mary Grace Piatos, Andilim, Bacon, Quezon, Miggy Mango. This time, may ibang mga pangalan. Siguro basahin ko para doon sa acknowledgement receipts na ipinakita ng prosekusyon, may mga nakalagay na Antonio Pagong, Timon Andre Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso P. Bell. Daan-daang libong piso mula sa confidential funds ng OVP. Tanong ng prosekusyon sa dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, talaga bang nakarating dyan sa mga taong yan yung pera o yung bayad mula sa confidential funds? At ang sagot nga dyan ni Acosta ay hindi niya alam. Wala siyang personal knowledge kung talaga taong yan na nasa AR kasi nga wala naman daw siya dun sa ground. Ibinigay niya o nirelease niya yung perang pambayad doon sa head ng security ni VP Sara na at nagtitiwala naman daw siya kung ano yung ibibigay sa kanya na liquidation documents. Pakinggan natin yung bahagi na yan ng impeachment trial kanina. Nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Timon Andrew Pusa, nakatanggap ng 100,000 pesos. Same sagot ba? Hindi nyo nakita si Colonel La Chica nagbigay ng pera, hindi po 1,000, 100,000 pesos sa isang Timon Andrew Pusa. Hindi po ba? Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala Honor. po kayo doon. Nakita mo ba si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 funds sa isang Suniso Belat? Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground siya. Jiggy, sa impeachment trial kanina, inamin din ni Gina Acosta na nirelease niya yung lahat funds amounting to 500 million pesos dito kay Colonel La Chica kahit hindi siya bonded accountable official. Pero linawin ko lang, yung 500 million na yon in 4 tranches, tig 125 million pesos. Pero malinaw kasi, Jiggy, na sa joint circuit pag-audit ng COA, dapat ang hahawak ng confidential funds ay yung nagbigay ng bond at accountable official. At in this case, si Gina Acosta ngayon at hindi si Colonel La Chica. Pero nanindigan si Acosta na nirelease niya talaga yung pera o yung
Colonel Chica, una dahil siya yung inassign ni VP Sara na magsagawa nga daw ng mga surveillance at confidential activities. Pangalawa, itong si Chica daw kasi ang expert naman sa pag-gather ng mga intel at doon sa mga confidential activities na paggagamitan confidential funds. At ang sinasabi dyan ni Gina Acosta, taga-disburse lang daw talaga siya ng pera. Bagamat sa kanya nakapangalan yung cheque, siya rin yung nag-encash ng mga cheque na yan. Gigi. At may idea ba o alam ba daw ni Acosta ang pinagkagastusan itong mga confidential funds na ito? Paulit-ulit, Gigi, talaga yung sagot ni Acosta kanina na wala siyang alam. Pinanindigan niya talaga na disbursing officer lamang siya. Kasi kanina 16 million pesos yung ibinayad mula December 21 to 31, 2022 ng OVP using confidential funds para doon sa rental ng safe house. 16 million yan. And then 35 million para sa pag-procure ng iba't ibang supplies sa mga gamot, food and medical aid. So ang tanong sa kanya ng prosecution dyan, wala bang pagtataka na ganito kalaki? Hindi man lang daw ba nagtanong? Si Acosta, nasaan ang mga official receipts nito? Gaano raw ba ka-confidential ang pagbili ng paracetamol para hindi makapagbigay dyan si Colonel Chica? Pero ang sinasabi nga dyan ni Gina Acosta ay nagtanong naman siya at some point kay Colonel Chica. No? Pero ang paliwanag daw sa kanya dahil sensitibo, confidential yung mga activities na yan, acknowledgement receipt kayang ibigay sa kanya at yun lang din daw talaga ang pinanghawakan niya, yung liquidation report sa kanya nila Chica ang pinagbasehan niya ng accomplishment report na ipinasa din niya sa COA. Pakinggan natin ang bahaging ito ng impeachment trial kanina, Gigi. Naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka, confidential po ito. Kaya, kung ano ang binigay ko siya na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Nag-verify po ako kay Colonel Chica, Your Honor. Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities. At may nagkaroon pa ba ng pagkakataon si Acosta na masigurong nakabot nga itong confidential funds dapat sa pupuntahan nito? Wala, Jiggy. Natanong din sa dyan ilang beses ng prosecution, maging ng mga senator judge ha, kung sure ka ba na naibili ng medical at food aid yan, nabili ng supplies yan, million, 45 million, 16 million. At ang sabi niya, wala sa kakayanan niyang malaman at masiguro yun kasi wala nga siya sa ground. Hindi naman daw siya nag-i-implement ng confidential funds. May pagkakataon pa nga na tinanong nga siya ni Attorney Legutan na malalaman mo ba kung yung confidential funds baka binigay lang sa mga kakampi o mga kaibigan? Kasi nga wala siya sa ground. Ang alam lang niya, kapag binigay niya yung pera kay Colonel Chica, ipinapatupad at ginagamit ito sa mga confidential activities gaya ng surveillance activities. Ano? Isa pa sa kinwestiyon kanina ng prosecution, yung pagbibigay niya ng tigo 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Chica. Each time ay nag-encash. Kaya nga amounting yan to 500, tigo 125. So, ang sinasabi doon ni Atty. Legutan, meron man lang ba siyang pinirmahan na acknowledgement receipt para patunay na natanggap niya yung 125 million? Ang sinasabi dyan ni Gina Acosta, meron siyang pinirmahan na katunayang tinanggap niya yung confidential funds na yan. Ang kaso, ang gawin daw nila, oras
raw at magastos na raw yung pera na yan at makapagbigay ng liquidation report itong si Colonel Achika, babawiin daw ni Colonel Achika yung pinirmahan niyang acknowledgement receipt. So, kaya nung tinatanong siya kanina sa impeachment court, may mapapakita ka bang acknowledgement receipt galing kay Colonel Achika na natanggap nga niya yung 125 million yan. Wala siyang may pakita kasi yung mga acknowledgement receipt nga raw na pirmado ni Colonel Achika, binawi din niya dahil nga nakapagbigay, kumbaga nag-exchange nung liquidation report na pinagbasehan ng kanyang accomplishment report. And at some point, doon sa impeachment court, sinabi at tinawag ito ng prosecution na modus operandi. Pakinggan natin ito. Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi bonded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera ang acknowledgement receipt. Misleading because there's no the witness testified that she does not remember. No? Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. Ito po ba yung kinagawian ninyong practice at proseso nung kayo po ay SDO ng Davao, kaugnay ng confidential fund, at nung kayo ay SDO ng OVP, na yung pagbibigyan nyo, security officer o sino man, hindi banded, pipirma na acknowledgement receipt, at pag nagbigay na siya ng fund liquidation report, fund utilization report, at nakaliquidate na kayo sa COA, babawi na. Opo, Your Honor. Opo. Yan muna ang latest, Chigi, sa impeachment trial day 17, week 8. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa Senado. Nagkagulatan ng PNP Highway Patrol Group at Bureau of Customs sa isang raid sa Bulacan. Nabutan ng mga pulis ang mga taga-customs sa sinalakay nilang warehouse ng mga sigarilyo. Live mula sa Camp Crame, Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong kinahinatnan ng operasyong ito? Jiggy, sinibak sa pwesto ang 13 tauhan ng Regional Highway Patrol Group ng National Capital Region. Ng komprontasyon ang kanilang grupo sa mga tauhan ng Bureau of Customs. Kung babalikan, Jiggy, nagkaroon ng operasyon ang PNP-HPG sa Santa Maria, Bulacan para salakayin ang isang warehouse. Dahil sa umano'y impormasyong may bentahan doon ng iligal na sigarilyo, sangkot ang umano'y ilang customs personnel. Pero nang puntahan nila ang mga nag-customs na winawasak ang mga nakumpiskang kontrabandong sigarilyo. Kinapkapan umano ng HPG ang mga taga-customs at tinangkap umano na agawan ang cellphone ng isa sa kanila. Nagpakita naman ng valid mission order ang mga taga-BOC para sa proper disposal ng mga puslit na sigarilyo. Mayroon umanong kalituhan sa operasyon dahil kalaunay inamin ng HPG na ang target talaga nilang lugar ay ang katabing warehouse at hindi kung saan nadatnan nila ang nagsasagawa ang customs ng destruction ng mga nakumpiskang sigarilyo. Sa panig ng PNP, ipinag-utos na ang pagsibak sa mga nasabing HPG personnel para bigyang daan ang kanilang investigasyon. Inilipat si Police Colonel Joey Thomas Caise, hepe ng Regional Highway Patrol Unit ng NCR at kanyang mga tauhan sa Personnel Holding and Accounting Section. Ayon sa PNP, hindi raw nangangahulugang guilty ang hatol sa mga ito kundi ginawa lamang ito upang matiyak na walang nakaka-impluwensya sa kanilang investigasyon. Inaalam pa rin ng PNP kung bakit ang HPG ang sumalakay sa nasabing warehouse. Narito ang pahayag mula sa tagapagsalita ng PNP. Ito po lahat titignan natin, sir, kung bakit nga sila ang nag-operate. This will form part of the investigation to be conducted. They will be given a chance. Lahat po naman may due process dito. They will be given a chance to air their side doon po sa investigation as to why, bakit sila ang nag-operate. Sinabi na rin ni DILG Secretary John Vic Remulla na iniimbestigahan na nila ang nangyari. Jiggy? At tama nga, no, bakit HPG? Dapat una muna si IDG o kaya ibang unit, pero bakit HPG? Yun ang tanong. Pero Jazz, anong pahayag ng customs tungkol dito?
Jiggy, sa isang pahayag, sinabi ng Customs na nananatiling matatag ang ugnayan nila sa PNP at kinikilala ang kahalagahan ng tiwala at koordinasyon sa pagsawata sa smuggling at illicit trade. Bagaman maituturing daw na isolated ang nangyari, nanindigan si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na naaayon sa batas ang ginawa nila at ginawa ng kanilang mga tauhan. Ayon naman kay Customs Undersecretary Ariel Nepomuceno, pinusasan, kinapkapan at pinataas ang mga kamay ng mga ang mga kawani ng BOC. Naka-uniforme pa raw ang mga tauhan ng BOC nang magsagawa sila ng routine destruction ng mga kontrabando. Nawagahain sila ng kaukulang reklamo sa National Police Commission. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Jazz Paredes live mula sa Camp Crame. Susunod, testigong si Gina Costa ginisa rin ng center judges dahil sa paulit-ulit umanong sagot. At panibagong taas presyo sa petrolyo, patutupad na bukas. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Hindi na napakinabangan ang ilang flood control project sa Pampanga. Karamihan sa mga ito nawasak noong kasagsagan ng habagat. Live mula sa bayan ng San Simon, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, saan matatagpuan ng mga palpak na flood control project? Jiggy, kaliwat ka ng mga sira ang nadiskubre sa ilang flood control projects dito sa probinsya ng Pampanga, partikular sa may bayan ng Mexico. Sa slope protection sa barangay San Jose Malino, kita na halos yung mga bakal matapos magtamo ng malalaki at mahahabang mga bitak kasunod nga ng halos 3 linggong walang tigil na pag-ulan dito sa probinsya, dulot naman ng habagat. Ang ibang bahagi ng dike abay tuluyan na rin gumuho. Nakapwesto sa lugar pati ang mga heavy equipment ng isang kontraktor daw ng DPWH para ayusin din kaagad itong mga naturang sira. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa katabing barangay na Suklaban kung saan dito mas mahaba-habang riprap at talagang nawasak nitong nakaraang linggo. Mga more than or less than 200 meters yung haba niyan. Kuha nga sa drone 5 na tila nagka-landslide pa dito sa area matapos madaanan ng sangkaterbang buhangin itong bahagi ng river slope protection. Ayon sa samahan ng mga barangay sa bayan ng Mexico, tila tinipid daw yung materyales sa paggawa at sa flood control project, gaya na lamang ng mga bakal na tingin nila maninipis para sa istruktura. Hinamon nga rin itong bunutin ang ilang sheet piles sa lugar para malaman kung tamang sukat nga ba ang nailagay. Narito ang pahayag ng pinuno ng samahan ng mga barangay sa Mexico. Kung hindi substandard yan, makikita mo yung mga ginagawa ng Hapon. Diba? Hanggang ngayon, kahit kaano kalaki yung tubig, hindi nasisira. Pero yung sa amin dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, buong 3rd district na yata, nakita mo yung mga flood control na ginagawa, nasisira talaga. Hindi man umaabot ng 1 taon, nasisira na eh. At Mon, meron ba silang mga nireklamong opisyal kaugnay ng mga nasirang proyektong yan? Well, Jiggy, sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo si dati o former Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH. Inireklamo sila ng plunder, graft, malversation at conflict of interest. Taong 2023, una na rin nagsampa ng halos kaparehong reklamo sa ombudsman laban kina Gonzales pero na-dismiss dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. Pero nauna na rin sinabi ng kampo ni politically motivated lamang ang muling pagreklamo laban sa kanila. At Jiggy, nandito kami ngayon sa bayan naman ng San Simon. Mabigyan ko lang kayo ng maikling situationer na ngayon biglang bumuhos na naman ang ulan. Pero actually kahit talagang tumigil ang mga pag-ulan itong mga nakarang araw, halos mataas pa rin ang tubig dito sa bahagi ng MacArthur Highway dahil na rin sa Candaba Swamp at river na halos umaapaw pa o punong-puno pa kaya hindi makababa kaagad itong mga tubig sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa San Simon, Pampanga. Usapin na ng climate change ang problema sa baha ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Inspeksyon kanina ng Pangulo ang mga bayan sa Pampanga na lubog pa rin sa baha. Kita sa aerial shot ang lawak ng pinsala.
halos bubong na lang ng mga bahay ang makikita. Ayon kay PBBM, sa sobrang daming binuhos na ulan, hindi na ito kinaya ng mga flood control project sa lugar. Tiniyak din ng Pangulo na susolusyonan ng gobyerno ang problema ng probinsya sa baha. In the immediate term, siyempre, ayusin natin yung mga nasira. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada that is about 100 kilometers na gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. Bumisita at nagati din si PBBM ng relief goods sa evacuees sa bayan ng Bacolor. Satisfied daw ang Pangulo sa mga naibibigay na tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Susunod, Senator Judge Lapid nagtanong sa testigo sa impeachment trial sa unang pagkakataon. Pagdawit ng kanyang apelido sa Confi Funds, kinwestiyon. At taas presyo sa petrolyo, posible bang lumagpas na higit 10 piso kada litro? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Pinuna ng ilang senator judges ang paulit-ulit na sagot ng testigong si Gina Acosta kaugnay sa pinagkagastusan ng OVP confidential funds. Git ni Acosta, tanggap niyang siyang mapaparusahan kung mapatunayang mali ang paggamit ng pondo. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga tinanong ng senator judges kay Acosta? Nako, Jiggy, hindi na nga naiwasan na maitago ng ilang senator judges yung kanilang inis dito nga sa mga sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kanina kasi sa pagtatanong nito ni Senator Judge Raffy Tulfo, natanong niya yung tungkol sa mga questionabling pangalan na lumabas nga doon sa acknowledgement receipts na syempre nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na riyan sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Shane Ngit-Ngit, gayon din si Sinuso or Suniso Belat. At according nga doon sa ilan pa sa mga nakita na po na ni Senator Judge Raffy Tulfo, may mga acknowledgement receipts na iba-iba yung pangalan pero pare-pareho yung mga pirma. Kaya tanong ni Tulfo dito kay Acosta, hindi mo man lang ba yan pinalagan nung sinumita sa'yo ni Colonel Lachica itong mga acknowledgement receipts o dokumento? Ang sagot ni Acosta, pareho lang. Sabi niya, nag-rely siya, nagtiwala siya doon sa isinumiting mga dokumento sa kanya ni Colonel Lachica na siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na magpamahagi nga at humawak nitong confidential funds dahil siya daw yung expert dito nga sa confidential operations. Pakinggan po natin itong bahaging ito ng testimonya ni Acosta. Pag nakakita, Belat, Pagong, Pusa, etc. Belat. Okay, Belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat po. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Piniripay ko po yon si Colonel Lachica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Samantala, Jiggy, doon naman sa pagtatanong ni Senator Judge Tito Soto, pinuna ni Soto itong paulit-ulit na template ng haraw na sagot nito ni Gina Acosta doon sa mga tanong nitong mga senator judges. Kanina kasi, Jiggy, na-establish na si Acosta, inamin niya na binigay nga yung pera, 125 million pesos, for example, noong 2022, dito nga kay Colonel Lachica, para nga raw siya yung magpapamahagi. Ang tanong sa kanya ni Senator Tito Soto, kung paanong nagawa ni Colonel Raymond Lachica na ipamahagi i-disburse in 11 days itong 130 na mahigit na lugar. Paano niya nagawa na i-disburse itong 125 million pesos na ito sa 130 mahigit na lugar sa loob lamang ng 11 araw? Ang sagot ni Acosta, pareho ulit.
nag-rely, nagdepende lang daw siya doon sa mga ibinigay na dokumento ni Colonel La Chica sa kanya. At ang sagot pa nga niya kanina, Jiggy, nung tinatanong siya na, will quote her, verify pa nga raw kasi ni Acosta yung laman ng mga acknowledgement receipts. Ang sabi daw ni Acosta, nung verify na daw to kay La Chica, sinabi sa kanya, Ma'am Gina, kung ano man yung mga dokumento na ibinigay ko sa'yo, yun na yun. End of quote. According to La Chica, sabi ni Acosta, para daw to kasi confidential in nature, very, very sensitive daw yung mga impormasyon. Kaya, yun na yung tinanggap niyang sagot at nagtiwala na siya dito sa explanation ni La Chica. Pakinggan natin itong bahaging ito ng testimonya ni Acosta. So kaya niya yun, expertise niya 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi. Si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. At Marian, ano pa yung ibang mga issue ng center judges na tinanong nila kay Acosta? Yes, Jiggy, kanina, dun sa pagtanong naman ni Senator Judge Risa Hontiveros, pinuna niya yung kaapelido niyang nakatanggap din ng confidential funds. Kung mabalikan natin, Jiggy, meron kasing acknowledgement receipt na ang nakapangalan ay isang Clarice Hontiveros. Kanina, bringing up yan ni Senator Judge Risa at sinabi niya na coincidence lang ba na maituturing na kapangalan niya, Clarice Hontiveros yung apelido, pero yung petsa, araw na nakatanggap siya ng confidential funds ang nakusulat po sa AR ay mismong birthday niya. So kanina, ang sagot pa rin ni Acosta, pareho pa rin, katulad ng mga sagot kanina na nag-rely lang siya, tiwala siya sa mga dokumento na isumite sa kanya ni Colonel La Chica at dahil sensitive daw yung information at confidential in nature yung operation, yun na yung tinanggap niyang sagot. Pero tinanong din ni Senator Risa itong si Acosta, fair lang ba? Patas lang ba na paano kung posible rin siyang madawit at mapapanagot dito nga sa pagmapatunayang may malingang paggamit itong confidential funds kahit na sumunod lang siya sa mga utos ng ibang tao, partikular na ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin itong bahagi na ito ng paglilitis. Okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. At Jiggy, sa kauna-unahang pagkakataon, nagtanong, sumalang din, etong si Senator George Lito Lapid sa kanyang interjection. Nagtanong itong si Lapid dahil meron din siya mga kapangalan na nakalista at nakatanggap ng confidential funds nakasulat po doon sa mga acknowledgement receipts. Ang tanong pa nga ni Lito Lapid na i-verify ba to, pareho pa rin umaasa daw itong si Acosta na tama at totoo yung mga nabigyan nga ng pera. Base pa rin doon sa mga ibinigay na dokumento sa kanya ni Colonel La Chica. Pakinggan po natin ito. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po ako, nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya. At Marian, ano ang reaksyon nila dun sa payag ni Acosta na eventually ay siya may pananagutan dito? Actually, Jiggy, yung pag-amin nga mismo ni SDOG na Acosta, yung isa sa mga pinakamahalagang na-establish ngayong araw, ay nga sa prosekusyon, malinaw na inamin ni Acosta na dapat supposedly siya, di ba, yung mag-disburse nitong pera, pero binigay niya itong confidential funds sa iba pang opisyal, which is yun nga, si Colonel Raymond La Chica. At malinaw din yan sa
joint circular na hindi maaring i-transfer itong paghawak ng confidential funds sa ibang tao, sa ibang opisyal. Pero according to Acosta, sumunod lang naman siya doon sa mga utos ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman aminado rin itong si Acosta na meron nga siyang pananagutan, siya accountable officer at maaari siyang makulong dahil dito. Pero giit nga po ni House Prosecutor at Bicol Sur Party List Representative Terry Didon, hindi lang pwede si Acosta at si La Chica ang maaaring makulong dito, kundi maging mismong si Vice President Sara Duterte. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. Original sin. Ito pong confidential funds missions, yung pag-utos ng pangalawang Pangulo na ibigay ito pong pera ng 125 million, tuloy-tuloy. Mula kay Ms. Acosta papunta kay Mr. La Chica, dapat kasama ho siya doon sa makakasuhan, dapat kasama siya doon sa matatanggal sa pwesto. At Maria, si Colonel La Chica ay posible bang ipatawag sa impeachment trial? Posible naman yan, pero pag-uusapan pa raw, depende pa raw yan sa magiging desisyon ng House Prosecution Panel. Actually, nakalista naman itong si Colonel La Chica doon sa pre-trial order, pero depende pa nga yan kung ipatatawag at kung kailan ipatatawag ng prosekusyon si La Chica. Pero dahil nga, itong yung isa pang officer, disbursing officer ng DepEd naman, na si Edward Fajarda, ay sumulat, nagbigay alam dito nga sa Senate Impeachment Court na yun nga, meron siyang medical certificate na sinumite na ngayon ay currently naka-confine daw sa isang ospital matapos nga mag-suffer ng stroke at dahil dyan, humihiling nga na lumiban muna kasi siya dapat yung susunod dahil tapos na ngayong araw si Acosta, susunod dapat si Fajarda. Pero according nga kay Presiding Officer Chis Escudero ay papatignan, ipapa-verify nga doon sa kanilang medical bureau, sa kanilang team mismo dito mula sa Senate kung kamusta nga ba yung sitwasyon o lagay, kondisyon nito ni Fajarda at magpapadala ng report sa kanila kung kailan maaari nang humarap at mag-testify dito sa impeachment court si Fajarda. Samantala, dahil dyan bukas ang sasalang muna dito nga sa Senate Impeachment Court ay si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño. Yun muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marlene Enriquez live mula sa Senado. Konting higpit pa ng sintron mga kapatid, may patutupad na namang taas presyo sa petrolyo simula bukas. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang taas presyo sa langis? Alam mo, Jiggy, last week may mga na-warningan ako na baka nga magkaroon ng increase ngayong linggong ito. Pero sabi nila, kaka-increase pa lang, may increase na naman. Pero true enough, yun nga, may expect tayong increase simula bukas. Dahil sinabi ng Department of Energy ay tataas ng 2 pesos and 31 centavos ang kada litro ng diesel. 1 peso and 8 centavos naman ay tataas ng kada litro ng gasolina at 95 centavos naman ang itataas ng kada litro ng kerosene. At ang sabi ng DOE, dahil pa rin ito dun sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng US at Iran. Pakinggan natin ang paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin. In the past week, prospects for the diplomatic resolution to the US-Iran conflict and the normalization of navigation through the Strait of Hormuz have weakened. Hindi po nag-i-improve. At Gerard, dahil nga may problema pa rin sa Strait of Hormuz, kumusta ang supply natin? Jiggy, sinasabi ng DOE, bahagyang bumaba yung inventory natin ng oil supply dito sa Pilipinas. Sabi ng DOE, 47 days ang itatagal ng stock natin sa ngayon. Ito ay bahagyang mababa kumpara sa mahigit 50 days nitong mga nakaraang linggo. Pero sabi ng DOE, normal business operations lamang ng mga oil companies at wala tayong dapat ipag-alala dito. At para sa mga susunod na buwan, kahit nga tuloy-tuloy pa rin itong gulo ng US at ng Iran, steady naman daw ang ating supply dahil yung mga oil producing countries ay naghahanap para maihatid yung supply na langis sa mga bansa katulad ng Pilipinas. At somehow daw, kahit paano raw, nakapag-adjust na rin ang merkado tungkol dito sa ganitong sitwasyon. Pero Jiggy, ang sinasabi rin ng DOE, kahit ganito at least in the coming weeks ng double-digit na increase sa presyo ng produktong petrolyo o yung mga increases na bigla ang 10 pesos or 15 pesos sa kada litro ng diesel. Yan natin ang pahayag ng DOE tungkol dyan. Pumasok ang
ang gulo nila ay pumasok sa isang stage na tinatawag na technically na grinding attrition. Parang naggigirian sila. So in the past 4 weeks, nakikita na natin yung level at this kind of situation. Ang pinakamalaking signal na maaaring mangyari is pag nag-escalate at merong binombang port o pipeline sa Middle East. Kasi direktang apektuhan ang supply. At Gerard, sa ibang usapin, maraming mga motorista ang naipit sa traffic sa bahagi ng EDSA, lalo nitong weekend. Ano ang pangunahing dahilan nito? Kung nakikita nyo dito sa aking likuran, yan yung bahagi ng EDSA, nitong Guadalupe na na-traffic kahapon. Kasi yan yung nakikita nyo dyan sa may bandang tulay, sarado yung 2 lanes yan, kaya parang lane lamang o 2 lanes lamang din para dun sa mga pa-northbound na mga sakyan. At yan yung dahil dun sa mga repairs na ginagawa dito sa EDSA, dahil kung maaalala natin, ditong mga kalakas ng ulan ay nasira yung aspalto sa maraming bahagi ng EDSA. So bukod nga dito sa bahaging ito ng EDSA ay meron ding repairs na ginawa ang DPWH sa iba't ibang bahagi ng Metro bandang Quezon Avenue flyover, dyan sa may bandang Santolan, sa Taguig, sa Valenzuela at iba pa. Jiggy, mabalikan ko lang itong area na ito. Ang sabi ng MMDA, kakausapin ito yung DPWH dahil kailangan daw mapagmulta o mabigyan ng penalty yung contractor na gumagawa dito. Dahil hindi man lang daw nag-provide ng mga flagmen na siya sanang mag-aayos ng trapiko o magde-direct ng trapiko dito sa lugar na ito. So ngayon, Jiggy, nakikita niyo yung traffic dito ngayon sa kinatatayuan ko. Wala nang kinalaman dito yung EDSA repairs dahil sa ngayon walang ginagawa dito. At itong traffic na ito na napakabagal dito, Jiggy, ay dahil pa rin sa volume mga sasakyan ngayong Lunes. Yan muna latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe. Susunod, mga kama para sa leptospirosis patients nagkakaubusan na sa NKTI. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Umakyat na sa higit 4,000 tinamaan ng leptospirosis sa bansa ngayong taon. Kinangangambang pa yang tumaas matapos ang kaliwat ng pagbaha. Pero ngayon pa lang, punuan na ang leptospirosis ward sa NKTI. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si mobile journalist Daniel Dayaw. Daniel, gano'n na ba karami ang leptospirosis patients sa NKTI? Jiggy, sumipa na sa 41 ang leptospirosis patients sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Dahil daw yan sa biglang pagdami ng pasyenteng kumonsulta sa ospital. Kaya naman kahapon pa lang ay full capacity na or full bed capacity na ang NKTI. Kasunod yan ng kaliwat ka ng pagbaha noong mga nakaraang linggo. So Jiggy, yung mga pasyenteng nakausap natin kanina ay nasa moderate to severe cases na. Katulad na lang ni Mark na napilitan lumusong sa baha dahil naabutan ng pag-ulan. So si Charito naman, 2 araw na daw siyang dinadialysis dahil sa leptospirosis. So ang kwento niya sa akin, hindi naman daw siya lumusong sa baha. Bagkus ay natalsikan lang ang kanyang ingrow ng tubig baha. So Jiggy, to give context lang, ang leptospirosis kasi ay nakukuha kapag lumusong sa baha na mayroong ihi ng daga or kontaminado ng ihi ng daga. So pakinggan natin ang kanilang pahayag. Nagmumotor ako. Siguro yung cause na napasukan ng ang bakterya o ano man. Tapos pag galing ko sa duty, kinaumagahan, bigla kong nilagnat. Naambunan lang po ako, tapos sabay may baha po siguro, may baha po doon, tapos sabay nabasa po yung paa ko. Siguro may ihinang daga. Hindi ko na po kaya yung sarili ko. Ninilim na po yung paningin ko. Tapos hindi na po ako mapakali, mainit na yung pakiramdam ko. Jiggy, sa tala ng NKTI simula noong June 1 ay 5 na ang nasawi sa ospital. Kaya naman paalala ng mga doktor ay kung lumusong sa baha, magpakonsulta na agad para magabayan.
Pakinggan natin ang pahayag ng NKTI. Sa leptospirosis, ang number one kasi na tinatamaan, 3 organs, the kidneys, the liver, and the lungs. Hindi naman porke lumusong ka ngayon, ngayon ka na magkakaroon ng infection. There's what we call an incubation period. At Daniel, ngayong punuan na ay may kakayan ba yung NKTI na magdagdag para doon sa ibang dadating pa lang na pasyente, gaya nga nabanggit ni Doktora, ay may incubation period. So, papaano yon? Tama ka dyan, Jiggy. Nilimitahan nga muna ang walk-in patients sa NKTI. Pero ayon kay Doc Arlene ay hindi naman daw dapat mag-panic or mag-alala dahil meron silang fast lane. So yung fast lane kasi na yun, Jiggy, ay mayroong assessment para sa mga pasyente na magpapakonsulta. So ang sabi kasi ni Doc Arlene ay talagang target pagdating dito ay mapauwi yung mga pasyenteng may mild para makontrol yung traffic. Pero pagdating naman sa severe or moderate cases ay kailangan talaga magstay sa ospital. So bukod pa doon, Jiggy, ay meron ding gym na inihahanda na halos meron daw 30 cot beds para nga makontrol yung pagdami ng pasyente. So bukod pa doon, Jiggy, meron ding referral system sa iba't ibang ospital. So ang sabi kasi ni Doc Arlene ay ito ay concerted effort sa lahat ng government hospitals para nga daw makontrol yung dami ng pasyente at ma-avoid yung overcrowding sa ospital, Jiggy. At ang DOH, anong ginagawang hakbang kaugnay sa maraming kaso ng leptospirosis? Yes, Jiggy, ayon sa DOH, nasa 33 ospital ang merong fast lane. So gaya nga ng sabi ko sa iyo, doon ina-assess kung mild, kung moderate o severe yung kaso. So particular dyan yung Metro Manila, Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. So ito kasi yung mga rehiyon na talagang naapektuhan ng matinding pagbaha. So sa huling tala, Jiggy, ng DOH, sumipa na sa 4,285 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. So tinitiyak naman ng DOH pagdating sa referral system ang pag-agapay nga sa pagdagsa ng mga tinatamaan ng sakit na leptospirosis. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Daniel Dayaw live mula sa TV5 Media Center. Nakapasok na sa PAR ang bagyong Obet na magiging super typhoon habang kumikilos pakanluran. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa bansa pero palalakasin nito ang habagat. Huling namata ng bagyo sa hilagang silangan ng Northern Luzon. Hindi ito tatama sa lupa at posible ring lumabas ang PAR sa mga susunod na oras. Samantala, binabantayan din ng Pag-asa ang 2 pang bagyo sa labas ng PAR. Wala rin itong direktang epekto sa bansa pero kasama ring magpapalakas sa habagat. Patuloy na mararanasan ng panakanakang pagulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at ilang probinsya sa Calabarzon. Asahan naman ang bagyang maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa nalalabing bahagi ng bansa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.